Hello po. Ito po ang process ng pag-install ng Microsoft Office 2019 pre-activated. I-double click lang po natin ito. Yan. Click natin ng wizard. Then, click finish. Mag-extract po yan dyan sa desktop ninyo. Pero kailangan po hindi po kayo naka-internet connections. Wala pong internet connection at saka naka-turn off po ang inyong antivirus. Ayan po yung folder. Double click lang po natin yung folder. Then click po natin itong applications. Double click. Then click po natin ng yes. Ayan po. Dito pa lang po malalaman ninyo kung working na po ang inyong installer. Kasi meron pong nakalagay dyan na naka-check po yung English US language. Then, mamimili na lang po kayo dito kung ano pa idadagdag ninyo na dapat i-install. Katulad ng Access, Publisher, Outlooks. Yan lang naman ang kadalasan kong ginagamit. Ito, meron pa mga options dito kung gusto nyo. Project Pro, Project Standard, VCO Pro, VCO Standard yan. Pero sa akin, ito lang okay na. Then, click lang Start Installation. Ayan po, makikita po ninyo, mag-start na po yan mag-install. Ayan. Ganyan lang po kasimple mag-install ng Microsoft Office. Basta ang pinaka-basic po na dapat ninyong tandaan is, bago nyo po extract yung files o bago kayo mag-start ng installations, dapat po naka-turn off ang inyong antivirus para hindi po ma-detect. At saka, wala rin po kayong internet connections. Ayan. After po niya na ma-install lahat yan at mailagay ang pre-activated license niya, pwede na po kayong gumamit ng antivirus ninyo at saka ng internet connections. Pwede niyo po siyang gamitin offline saka online. Yan. Minsan may case na hindi niyo nakikita yung screens na to. Sa ibang mga hindi pinapakita tong screen na to, pero makikita niyo yan dito sa lower left. Yan. Yung installation niya. Yan. Yan. Ito nag-install siya. Kasi sa ibang computer, hindi pinapakita itong screen ng pag-install. Kung ilan na siya. Yan. Ito, malapit na tayo mag-install. Ang installation po nito is depende po yan sa bilis po ng inyong processor at sa ng hard disk. Dahil sa akin, ang gamit ko po is SSD, kaya medyo mabilis po ang pag-i-install nito. At saka naka 8 GB po ako na DDR4 RAM. At saka Intel Core i5 na 6 generations. Kaya ang pag-install po ng mga software, depende po yun sa processor ninyo, sa speed po ng RAM ninyo, at saka sa gamit po ninyo na hard disk. Kapag naka SSD po kayo, much better po siya at saka mas mabilis po ang copying, installations ng mga files at saka ng mga software. Antayin lang po natin matapos. Ayan. Nakalagay po dyan, installation is finished. Ayan. Ayan, tapos na po ang installation natin. Pwede na po natin gamitin. Dito makikita natin dito sa ating start menu ang Microsoft. Nasa pinaka-ilalim po siya. Ito nga pala, may makikita kayong task dyan. Antayin nyo po na matapos yan. Yan po yung pag-install niya ng activations code. Yan, antayin lang din natin matapos yan. Pero naka-install na po dito. Ito po yung Microsoft Word. Yan. Pwede natin i-drag yan dito sa ating desktop. Yan. Try natin to i-open mamaya. Nang naka-internet. Ayan. Pag lumabas po ulit yung installation sa menu niya, ibig sabihin tapos na po yung kanyang process ng pag-install. Close na po natin yan. Then, i-enable ko po yung internet connections ko. Yan. I-connect muna ako sa internet. Ayan. Connected now. Connected, secured.
Ngayon, i-open po natin ngayon ang Microsoft Word. Ayan. Ayan po. Working po siya. Naka-internet connection tayo. Kasi kapag hindi po yan working, magre-red po itong kulay blue mark na yan. Ayan. Pero dahil ito ay pre-activated, working po siya, naka-offline or online kayo. Ayan po. Maraming salamat po.